Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 6 to 12. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. Kayo, tatandaan nyo ha, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Leo, Sagittarius, Libra, Pisces, at Cancer. Okay, yung iba sa inyo ay maaring there's a man, maaring ikaw or someone into your life is looking to the future. Maaring siya is iyong loved ones, kung sino man siya na naging loyal ka at nagkaroon ng relationship, no? Or naka-connected siya sa'yo. Itong lalaki na to or someone into your life is looking to the future. Andito siya sa situation na nagmo-move on na siya, no? Kasi andito na si Fish, ganyan. Pero hindi pa rin maaalis na maaring naiisip ka pa rin o nagkakaroon pa rin siya ng reflection from a past situation about in this relationship. Or maybe this is you, no? Vice versa. Andito rin sinasabi dito na may mga tao na very trustworthy or may mga allies or friend na magbibigay ng pagmamahal sa iyo or you give love sa ibang tao. Sinasabi rin dito na maaring may tao rin, ako na nakikita sa iyo na may darating na bagong tao sa buhay mo. May makikilala ka na maaring may nagkakagusto, nagkaka-crush o humahanga sa iyo, no? Sa iba sa inyo. And then, there's a romance coming din sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, when it comes dito kay man, siguro this is the time to look to the future. Kasi if you look to the future, there's an abundance and there's a gain of wealth happen into your life. Pero andito ka kasi sa may mga emotions, situation happen sa buhay mo, no? There's an emotions happen and then may mga sitwasyon na magkakaroon din naman ng papuri o may mga taong pupuri sa'yo. You trust to your intuition, sinasabi rin dito. May mga iba sa inyo, may mga ini-imagine kayo, ganyan, nagiging feeling emotions. Sa iba naman sa inyo ay look to the future nga. Maaring iba sa inyo mga nag-iisip na kan about sa business, finances, negosyo. Yan. Kumbaga, think to the future. Think how to gain your wealth and kung paano darating si abundance sa inyo. No? Kailangan mo lang din pag-isipang maigi. No? You need to use how you transform yourself in the new you dito. Maaaring may mga isipin ka na rin naman about dun sa mga bagay na yun, ano. Yung iba naman sa inyo, maaaring makaka-receive ka ng information or communication with someone na maaaring related to pagkakakitaan, pera, ganyan, negosyo, kung ano man yan sa life mo, no? Yun. Tingnan natin. Be inspired, maging inspired kayo sa sa future nyo. Tingnan natin, energy ni Libra. Energy ni Libra, please show me. Okay. Okay, when it comes sa energy mo, this time you are very independent person, no? Andito ka sa sitwasyon mo, oo, nagkakaroon ng mga sadness, nagkaroon ng mga unfulfillment situation, nagkaroon ng mga situation na hindi naging maganda. Nakita ko naman na unti-unti namang kasi andito ka, no, may mga kinikimkim ka na nalungkot inside of you.
may mga dissatisfaction siguro, may mga sitwasyon na nagkaroon ng mga negativity or nagkaroon ng mga stress, unfulfilled situation, may mga dreams na nag-shattered sa iba sa inyo, and nakikita ko naman sa'yo na this time is unti-unti mo nang makakamit yung being you, no? Sa nakikita ko dito, kung may mga dreams na hindi na tupad sa buhay mo, ito na yung time na try to make it balance, no? Try to make it balance. Maaring iba sa inyo is magkakaroon na kayo ng clarity, no? Magkakaroon na kayo ng clarity o magkakaroon ka na ng decision making, or you need, no? Na magkaroon na ng decision making na makontento ka kung ano yung meron sa'yo ngayon, and syempre, i-correct mo yung mga dapat i-correct, itama mo mga dapat itama, at you need to take it action dito. Follow your heart in a good way. Ang sinasabi rin dito, try to make it balance. Ang energy mo medyo may sadness kasi, pero this time, kailangan mo nang mag-focus to a future. Kailangan sa'yo is self-confidence. Maaaring iba sa inyo na, doon na kayo sa patungo na kayo sa self-confidence nyo, no? Handun na yung very independent, handun na yung sitwasyon na mai-enjoy mo na yung mga situation na pinagpaguran mo this time. Kumaga, there's a reward coming sa buhay mo this time, sa nakikita ko rin dito, no? Basta maka-move on ka lang at itama mo lang yung mga pagkakamali in the past dito. Siguro within the 9 days, 9 weeks, or maybe by the Kugatsu, or September, maaring makakakaroon ka na ng blessing coming, maaring makaka-move on ka na sa mga hirap o pain na nararamdaman mo. If ever na meron kayo. Kasi nandito rin kasi si Moon. Tingnan natin anong parating kay Libra. Kumbaga dito rin yung iba dito na you will enjoy the success or reward na binigyan mo ng effort, no? Parating. Okay, yung parating sa'yo. Parating sa'yo is a new beginning of life. Mari iba sa inyo, may hinihintay kayo, di ba? Kung ano yung mga hinihintay nyo, darating siya. Siguro diba dito, by this week, or maaring bago magkatapusan of month, na July, no? Or after a month, maaring ganun sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, mangyayari to by October. You're waiting for something, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero ang parating kasi sa'yo is the beginning of life. Maaring may taong babalik sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Kung may hinihintay kayo, may pabalik eh. Maaring may taong mag-apology or someone na want a new beginning again sa'yo dahil nandito si 10 of Cups. Maaring may taong umalis at yung tao na umalis na yun, maaring hinihintay mo, there's a possibility na babalik siya. May pagbabalik ng isang tao dito. Kung ano yung elements niya, nandito ka sa lahat eh. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, and Libra ang nandito. Kung ano mang elements siya, no? Sa nakita ko dito. Yun. Kung ano may mga hinihintay nyo, maybe you're waiting for a truth, revelation, yan. Darating siya. Also, there's a good news coming in your life, no, Libra. May good news. May mga bagay na magtatapos na sa buhay mo. There's a fortunate outcome situation. May mga abundance, fulfillment, happiness. Also, overflow of emotions. Itong darating sa'yo, no. Beautiful. Another beautiful situation happens sa buhay nyo. Sa iba sa inyo, kung merong, kasi may dalawang tao akong nakikita sa part mo, Libra, no? Kung may dalawang tao kang hinihintay, ay nako po, mukhang mahihirapan ka ata. Pumili ka na lang kung sino dito ang gusto mo, no? Pero there's a new person din na parating sa iyo. O diba, saan ang haba ang hira? O lalaki man o babae, wow, ang ganda ng card mo, no? Dito.
no? Eh, syempre, sinasabi rin dito na whatever holding you back sa nakaraan, you need to release yon. You need to release all the baggage para yung blessing na, bagong blessing na parating sa'yo ay makamit mo siya. Make a space. Diba, palagi ko naman sinasabi sa inyo yun, diba, yung ating portal this July, diba? Simula pa lang ng June, ganun no? Yun. Release all the baggage, moving forward, and then accept all the lesson na naganap in the past situation and the blessings coming sa parte mo. Iba sa inyo, maybe you have a travel, no? May travel kasi ako nakikita. Tingnan natin, anong dapat iwasan? May tao makikipag-usap sa'yo, Libra, maybe a part of the family, or bagong tao, na tulad na sabi ko, ay mayroon ka makikilala na bagong tao. Sa iba naman sa inyo, syempre, you need to sacrifice. Anong dapat iwasan? You need to sacrifice, diba? Kailangan nyo magsakripisyo rin kasi to letting go something into your life para dumating talaga ang bagong news or good news happen sa buhay mo. There's a happiness. Iba sa inyo, may mga union, may mga magkikita na magkapamilya o kaya may union ng relationship or someone into your life. There's a union. Magkakaroon na rin sa iba sa inyo ng peace. Dapat iwasan. May mga bagay sa iyo na parang pagod ka na, no? Siguro it's time to release, no? Kung ano man 'yun. Dapat iwasan. Thank you. Okay, iwasan mo daw, Libra. Iwasan mo yung mahata ka ng nakaraan. Mahata ka ng mga nangyari in the past. Iwasan mo na hindi ka makapag-umpisa ng bagong simula sa buhay mo. Iwasan mo na hindi ka tumutok din sa sarili mo. Iwasan mo ma-burnout, ma-stagnant, yung mga chaos. Iwasan mo hindi mo makayang ma-accept yung mga bagay na naganap o nangyari na sa buhay mo. Don't be exhaustion. Huwag kang magpa-stress. This is also the time to awaken, no? Tandaan mo, every missed chances happen sa buhay natin. Merong magandang return sa iyo, no? Ibig sabihin, kung nagkaroon ng mga missed chances sa buhay mo, may mas better pa na darating sa buhay mo. Yan ang palagi nyo tatandaan. May mas better, kaya kailangan mawala yung bagay na yon, diba? O hindi mo nakuha, ibig sabihin, may mas better pa kasi na para sa iyo na ibibigay si universe, no? Ang sinasabi dito. Siyempre, iwasan mo rin yung hindi makapag-move on, no? And also, iwasan mo na hindi ka, you need to more maturity this time. Don't be stagnant. Kumaga, you need to close the chapter of your life in the past situation, if ever na meron. And then, huwag mong kakalimutan na hindi ka mag-focus din sa sarili mo. Kailangan mo rin alagaan at pahalagahan yung sarili mo. And then, it's time to awake, no? Iwasan mo na hindi mo i-chase yung dreams mo in life. Yun. Tingnan natin ang iyong love. Tsaka iwasan mo na value the person or value the person na nagbavalue sa iyo. Siyempre. Diba? Kung may mga tao na hindi binalyo ka, huwag mo lang silang pansinin. Mas mag-focus ka sa sarili mo, how you structure yourself or how mo i-reveal again yung sarili mo. Diba? Think to the future din kasi ang sinasabi dito. No? Tatandaan mo, protektahan mo din yung sarili mo. No? Iba kasi sa inyo baka hindi nyo pinoprotektahan din yung sarili nyo. Siyempre, yung energy nyo. Tsaka yung pera mo, ha? Ingatan mo rin. Tingnan natin, love. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon mo kami nagkahiwalay. Kaibigan. Kamusta ang love ni Libra this week? Okay, when it comes sa love,
When it comes sa love, oo, kung nagkaroon na ng hiwalayan sa iba, no? Sa iba nagkaroon na ng hiwalayan. Sa iba, sobrang nahahatak pa rin ng nakaraan. Kumbaga, nakapokus pa rin kayo in a past situation, no? Na pain. Handun yung mga stress, anxiety, depression, pag-aalala. Mga deep unhappiness situation. Handun yung mga sitwasyon na nagkaroon ng despair or kawalan ng parang nawawalan ka na rin ng pag-asa sa mga nangyayari sa'yo in this relationship. Andun yung situation na sobrang masakit, no? Maaring they left you out in the cold, iniwan ka sa ere, nagkaroon ng mga abandonment, rejection, nagkakaroon ngayon ng sadness. Ang nakikita ko kasi dito, kasi why? Isa kasi sa inyo, wala na yung pagmamahal na nakita ko dito, no? Kung magko-commit man siya sa'yo, either ikaw or siya ito, is hindi ko nakikita yung love na to. Maaring iba na yung tinatakbo ng puso nitong tao na to, or maybe this is you ha, yun ang nakikita ko dito. Iba ang tinatakbo ng puso niya. When it comes sa, wala na yung love. Hindi na siya interesado, yun na nakita ko. Kaya nagkaroon na ng separation. And then, if you are single naman, may tao na bigla mo salamuha, biglaan mo siya kasi may taong mainteresado sa iyo, no? Maring may tao na curious sa iyo at bigla mo siyang baka biglaan kayo magkaroon ng communication nitong tao na to. No? Parang naghihintay lang din siya they waiting for something dito, no, bago siya mag-pursue sa'yo, sa nakikita ko dito, pero may parating. Sa mga magkakarelasyon naman dito, sa nakikita ko dito sa'yo, Libra, may mga pinagdadaanan kayo ng karelasyon mo siguro na hanggang ngayon hindi pa nare-resolbahan. Pero you still committed sa isa't isa. Maaring nagiging patient lang yung isa sa inyo o nahandun yung palaging giving talaga yung isa sa inyo, no? Pero ang nakikita ko dito, hindi ko alam kung in your part o sa part mo is may konting problema, no? Yun ang nakikita ko dito. Or maybe in this relationship. Pero kung sasabihin mo sa akin, ate, mahal niya ba ako? Mahal ka niya? In this time, committed siya sa'yo because of something Hindi ko alam kung why, pero may mga point ng buhay, may mga point in this relationship na hindi nagiging good sa akin, sa nakikita ko dito. Parang hando siya sa sitwasyon na bahala na situation. Ganun na nakikita ko sa kanya. Pero committed siya sa'yo. Hindi ko alam kung may pinagdadaanan ba siya sa part niya, or maybe this is you, kaya ang nakikita ko medyo hindi maganda yung energy na ito. May worrying kasi ako na nakikita dito Kumbaga, in this relationship, may mga negativity. Natural kasi yun sa relationship, di ba? Yung mga negative situation. Siguro nararamdaman ng isa sa inyo na parang hindi mo siya sinusuportahan sa mga gusto niya, or ikaw or siya o ikaw basta vice versa, yung mga ganung situation. Nagkakaroon merong blockage dito sa relasyon na to. May blockage siya. Tingnan natin, Libra. Show me, show me, show me, show me. Okay. Sana wala. Sana wala, no?
third party? Sa iba? Isa sa inyo kinokontrol. Someone's controlling, no? Dito. Or nako-control. You're waiting for something. May hinihintay kayo? May hinihintay kayong bumalik? Nakokontrol ka ng sitwasyon, ano? Okay, when it comes dito sa'yo, Libra, may mga unfinished business. Ako na nakikita sa'yo dito, no? Kumaga, sinasabi rin dito na may mga tao na nagja-judge sa'yo. May mga tao na either maaring minamaliit ka nila or maaring ikaw to, vice versa. Maaring makakasamaan mo to sa trabaho. May mga nagkakaroon ng self-doubt, no? May mga self-doubt, may mga sitwasyon na pwedeng ma-delay. May mga sitwasyon na hanggang ngayon is hindi pa nag-close or hindi pa natatapos. May taong, I hope walang conflict, no? I hope tapos na yung mga conflict, tapos na yung mga competition or mga matataas ang ego na nakikita ko dito, no? I hope tapos na yun. Pero you have an unfinished business, sinasabi rin dito kasi. May mga bagay na sana hindi may mga delay of success kasi ako nakikita dito no? Na for of motivation ka this time to start a new beginning into your life. Ibig sabihin, may mga bagay talaga na hindi ka pa nakaka-move on. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Nami-misalignment ka ha, medyo ingatan mo na lang din. Pwede rin siya sa pera mo, maaring yung pera mo, lahat is palabas. Doon kaya nami-misalignment din. Sa sarili mo naman, ganun din, nami-misalignment ka. You need to close any situation na kailangan i-close, no? Sinasabi dito. Yun. Tingnan natin. Huwag kang, nami-misalignment kasi iba. May mga disagreement din ako nakikita dito. There's a lack of teamwork, lack of collaboration situation happen into your life. Ganyan. Ang nakikita ko. The Sun. May tao ditong naiisip ka or maybe ikaw to. Na-reminiscing niya yung happy moment sa inyong dalawa, no? Ang nakikita ko dito, medyo nagsisisi siya. Nagkakaroon siya ng pag-isolate sa sarili niya, naisip ka niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung babalik ba siya or makikipag-connection ba siya sa'yo. Or maybe this is you. When it comes ito sa sitwasyon mo, nagkakaroon, parang handun yung may mga tao, maaring ikaw or someone, may mga tao na nawawalan sila ng tiwala sa'yo o hindi na sila believe sa'yo. Or ikaw ito sa kanila. Nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan, may mga pagtatalo or alitan, ako nakikita. And also, may mga, para may mga biglaang nangyari o biglang mangyayari situation. You are in imbalance situation dito sa nakikita ko dito, no? Meron din paglabas ng malaking pera or papalabas yung pera na nakikita ko sa'yo. Nagkakaroon, may mga bagay na nagkaroon ng mga disappointment or magkakaroon ng disappointment or hindi magandang outcome sa buhay mo. Sana wag kang magkaroon ng blockage. Kasi why? Sabi ko sa'yo, you have a blockage, di ba? Sana wag magkaroon ng blockage sa'yo. Sana hindi ka malakot plano. This is a time na sinasabi rin kasi sa'yo dito na i-forward mo yung mga plano mo this time. This is a time na you need to explore more, no? Kumaga, the more experience na magkakaroon ka, the more na magsasuccess ka sa buhay mo, no? Huwag mo i-perceive yung failure situation happen sa buhay mo. Don't regret, huwag ka magsisi, huwag ka magkaroon ng self-doubt, bakit ganyan, bakit ganun. Ang sinasabi ito, don't hold on the past situation. Huwag ka mag-focus in your frustration. Huwag ka mapanghinaan ng loob, ang sinasabi rin dito, no? This is the time din kasi na kailangan mo na mag-enjoy in life, no? Kumbaga, huwag ka lang mag-focus in a frustration. Kumbaga, mag-try kang mag-explore ng mga iba't ibang bagay sa buhay mo. This is a time na magkaroon ka ng freedom in your life, no? Ang sinasabi dito. May nakikita akong moving home. Hindi ko alam kung someone or ikaw, there's a moving home situation. Ako na nakikita dito. Alisin mo yung blockage mo, ha?
Huwag kang magpahatak sa nakaraan mo. May mga bagay na hindi mo nakikita. Medyo hindi rin maganda yon, no? Lalo na sa mga nasa paligid mo. Buksan mo yung mga mata mo. Mag-trust ka sa intuition mo dito. Okay. Merong ako nakikita dito, maybe babae, vice versa, vice versa siya. Babae, may isang babae dito na maaaring magbibigay siya ng advice or suporta sa iyo, no, sa nakita ko dito. Or maybe vice versa tayo. Nandito ka kasi sa sitwasyon mo na medyo marami kang iniisip or magulo yung isip mo, nagkakaroon ng emotional situation happen na maaring may tao na magbibigay sa iyo ng support at advice dito to start a new beginning in life. Maaari itong tao na to is siya ang makakatulong sa iyo para makamove on or sa yung makakatulong sa iyo para magkaroon ng transformation into your life. No, yun ang nakikita ko dito or maybe vice versa. Yun. And also, ang lahan dito rin is makaka-receive ka raw ng text message or communication with someone na maaring itong tao na to ay magkakaroon siya ng communication sa iyo or magkakaroon siya ng pag-asasaayos with something into your life. Siguro nagkaroon ng hindi naging maganda in the past. Sana hindi kayo napapasok sa options, ano? Sana wag. Pero tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, and we have the Scorpio. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. May mga tao na no? Mga tao na hindi ka rin gusto. Nagkakaroon ng struggle sa part mo dito sa nakita ko. Sa iba sa inyo, maybe magiging busy ka this week. Sa iba sa inyo, depensahan, protektahan mo yung sarili mo as long as alam mo na nasa tama ka. Yan ang palagi mo tatandaan. Also, sinasabi rin dito na this is a time na you need to focus more to yourself, alisin o letting go or cut something na nakapagpapagulo sa'yo dito. This is a time to create again yourself in a new you. It's time to transform, revert, move on, let it go, or this is time to end a cycle of your life. May mga dapat i-end sa buhay mo. Kailangan na rin kasi sa'yo ng renewal, ano? New start, or it's time na mag-let go ka, no? Kailangan mo mag-revert ka. Mag-renewal ka. It's time to cleanse din kasi para may space. Meron ako nakikitang paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat. Siguro, may tao dito na pinag-iisipan. Halimbawa sa trabaho, may tao dito na pinag-iisipan, ay dito ko ilalagay si Libra, ay dito ko ilalagay na lang, ay dito na lang si Libra, dito na lang si Libra. Halimbawa sa trabaho, ganun, di ba? Or maybe, may mga pag-iisipan kayo na paglipat situation. Pero may paglipat ako na nakikita in your part. Okay, itong sitwasyon na to, it's up to you to make it happen. If you want a positive motion o positive outcome in your life, mag-trust ka sa intuition mo. Listen to your inner voice. This is a time to taking to the higher path. Ang sinasabi rin dito, this is a time na, kasi may opportunity na dumarating sa'yo, no? It's time to move on. It's time to move on. Ito na yung time na kailangan mo rin magpasya in life. Sa ngayon kasi, may mga bagay ka na iniisip na gusto mong pagpasyahan. Pero nakikita ko naman sa'yo dito ay maybe you living the past or sana hindi ka ma-stagnant. Sa iba dito, stagnant to. Sana hindi ka ma-stagnant. This is the time na mag-innovate ka sa sarili mo, take it action, trust to your intuition, and this is a breakthrough sa'yo to change. No? Start a new beginning and start a fresh start, kumbaga. Ito na rin yung kailangan na mag-focus ka kasi sa sarili mo. Follow your heart in a good
situation. Sinasabi dito. Huwag ka mag-doubt sa sarili mo. It's time na makalimutan mo na rin yung nakaraan. Dito, no? Huwag kang magtiis sa mga bagay o sitwasyon na nahihirapan ka. Ikaw rin kasi mahihirapan eh. Ikaw rin yung magsasacrifice, diba? Yun. Arigatou naman si God bless.